Kasabay ng kabi-kabilang outing ngayong Semana Santa ang ilang insidente ng pagkalunod. Kabilang po sa mga biktima, 8 taong gulang na bata na naiwang walang nagbabantay. Ating saksihan. Wala ka, Diyos ko. Nagkagulo ang mga residenteng nag-outing sa Mobo Masbate noong Sabado de Gloria. Sinusubukan na palang iligtas ang 3 taong gulang na lalaking nalunod matapos daw mahirapang lumangoy. Salamat! Nabuhay ang bata. Naisalba ang bata ng mga rumesponding emergency team mula sa lokal na pamahalaan matapos bigyan ng paunang CPR. Sa Catbalogan City, Samar, nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang 2 taong gulang na lalaki mula rin sa pagkalunod. Ayon sa PCG, abala raw sa pag-iimpake ang pamilya nang hindi na malayang pumunta na ang bata sa dagat. Maayos na ang kanyang lagay. Hindi dapat nila pabayaan yung mga, lalo na kung mga bata pa below, kahit nga mga 8 years old below pa, pa rin yan sir. Dapat binabantayan talaga or nang maaari. May kasama laging adult. Hindi naman kasing palad ang isang lalaking 8 taong gulang sa Inupacan, Leyte. Ayon sa pulisya, naiwang walang nagbabantay sa bata habang naliligo sa dagat. Natagpuan na lang daw itong lumulutang sa tubig. Dinala pa ang bata sa ospital pero dead on arrival na. Pinaniniwalaan ding nalunod ang 32 taong gulang na lalaki sa creek sa San Jose, Batangas. Ayon sa pulisya, nakipag-inuman umano ang biktima kasama ang mga kaibigan bago naligo sa creek. Dahil umano sa kalasingan, hindi na napansin ng mga kasama nitong nawawala na ang biktima. Isang pulis naman ang nalunod sa Gubat, Sorsogon. Base sa inisyal na investigasyon, kasama ang 26 na taong gulang na biktima ang ilang kaibigan na lumalangoy sa dagat. Napansin na lang ng kanyang mga kasama na hindi na siya nakaahon sa tubig matapos sumisid. Para sa GMA Integrated News, Sarima Rafra, ng inyong saksi. Patay ang driver at isang pasahero matapos bumangga sa puno ang sinasakyan nilang jeep sa Lobo, Batangas. Sugatan naman ang 22 iba pang sakay. Ayon sa pulisya, pauwi na ang magkakaanak galing sa beach outing sakay ng inarkila nilang jeep. Pero pagdating nila sa palusong na bahagi ng kalsada, nagpagewang-gewang na ang jeep at tuluyang bumangga sa isang puno. Base sa investigasyon, overloaded umano ang jeep. May rollback sa presyo ng LPG, diesel at kerosene. Pero may taas presyo naman po sa gasolina. Piso kada kilo ang bawas presyo sa LPG ng Petron Gasul, epektibo po ngayong araw. At bukas 50 sentimo kada litro naman ang rollback ng clean fuel sa kanilang auto LPG. Wala pa anunsyo ang ibang kumpanya kung meron din silang rollback. Sa diesel naman, 60 sentimo kada litro ang rollback, habang piso at 5 sentimo kada litro naman ang tapyas presyo sa kerosene. 45 sentimo naman ang dagdag presyo sa gasolina kada litro. Wala po pong naitatalang kaso ng pertussis sa mga paaralan, pero ngayon pa lang, inirekomenda na ng DepEd ang pagsusuot ng face mask at ang social distancing. Saksi, si Sandra Ginaldo. Puspusan ngayon ang bakunahan sa buong bansa lalo kontra pertussis o whooping cough tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinamantala ito ni Rosemary, bit-bit ang 4 na buwang gulang na anak sa health center. Baka tamaan po siya na nakakatakot din. Pinapa-check up po, tapos pinapa-inject. Naglibot din ang mga taga Molo District Health Center sa Iloilo para kunin ang vaccination status ng mga nasa 0 to 59 months na bata. Sa Quezon City, nakahanda na ang Kamuning Elementary School sundin ang memorandum ng Department of Education NCR. Pero wala pa namang pertussis sa paaralan. Kabilang sa rekomendasyon ang pag-face mask ng mga estudyante at personnel, pati social distancing at disinfection. Bakit ka naka-mask ngayon? Prevention lang po sa sakit na pertussis po. Para maiwasan yung sakit. Para rin po sa safety ng bata. If ever man po na makikitaan namin ng symptoms ng pertussis, we will recommend na lang po yung bata to stay at home, pangalagaan ng parents, conduct check-up, hanggang sa gumaling siya. Ayon sa Department of Health o DOH, wala pang dapat ikabahala sa sitwasyon sa mga paaralan. Wala pa to sa mga paaralan. So kung meron mang pagbabantay ang mga paaralan, ay kung dumadami yung isang hudyat dito,
ay maraming uma-absent. O, magtatanong kayo, bakit may nag-a-absent? Depende kung ano yung panuntunan sa paaralan. Ngayon kung marami na yung inuubo, so malamang sa hindi, magsuspetsa ka, baka naghahawaan yung mga bata. Ayon sa DOH, ang pertussis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Maaring makaranas ng apnea o pagtigil sa paghinga, hirap sa paghinga, pagsusuka at lagnat. Mula January 1, 568 pertussis cases na ang naitala. 40 dito namatay, karamihan mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan. At dahil sa hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas-baba dibdib, babantayan nila kasi mangingitim yung bibig at baka biglang huminto sa paghinga. Kaya naman hinihikayat ng DOH sa mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak, lalo na yung mga sanggol. Aminado naman ng DOH na limitado ang kanilang bakuna sa ngayon, kaya makatutulong daw ang pagbili ng bakuna ng mga local government units. Paalala ng DOH, mainam kung magmamask ang mga nag-aalaga sa mga sanggol at laging malinis ang kamay. Iwasan ding halikan sa bibig ang mga bata para hindi mahawa ng sakit. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.